Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Bacoor sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Bacoor. Mahimutad sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-81 kabanata, ang talata po ay 12. Sa tigas ng puso, aking hinayaang ang sarili nilang gusto'y siyang sundan. Sa tigas ng puso, aking hinayaang ang sarili nilang gusto'y siyang sundan. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin, Lord, kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Bacoor sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Bacoor nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Bacoor. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-38 kabanata. Ang talata po ay 25. Habang siya'y kinakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyenan, ang may-ari ng mga ito ang ama ng aking dinadala. Tignan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy dun sa pagkakataon na si Tamar na manugang ng ating nunong Huda, ano po, ay natagpuang buntis. Samantalang ang kanyang kabiyak medyo matagal nang sumakabilang buhay. Kaya ang sabi nila, naglaro ng apoy. Pero, alam niyo po, may pangako ang nunong Huda. Ang sabi sa kanya, kapag nagbinata na yung aking pangatlong anak na dapat sana tutugon dun sa pagkakaloob ng anak sa kanya upang magpatuloy yung lineage nung unang kanyang napangasawa, ito po ang nangyari. Itinago ni Huda yung kanyang anak sapagkat yung unang dalawang anak niya namatay. Kaya
Nung nahuli si Tamar na nagdadalang tao, nagdadalawa tuloy, nagdadalang tao, samantalang pumanaw na ang kanyang kabiyak, aba, merong himalang ginawa ito. Pero, meron siyang tinatawag na proof. Ano po, na sa ating kapanahunan, screenshot. May screenshot siya nung kung sino ang gumawa sa kanya. Alam niyo po, samantalang hindi naitatama ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali, hindi po natin pwedeng gawing dahilan na yung pagkakamali na yon ang siyang humusga dun sa tao. Alam niyo po, isa ito sa itinuro sa akin ng Panginoon na minsan meron isang kapatid na nakagawa ng hindi tama. At sa akin, naku, bilang isang pastor po, naku, napakabigat po para sa akin na ang isang tao hindi lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi ko, sa isip-isip ko lang naman, wala akong pinagsabihan. Sabi ko, aba, lingkod siya ng Diyos. Alam niya na kung ano yung nararapat, pero hindi niya ginawa. Kaya, deserve niya yan. Yun po, yung nasa puso ko, ano po, hanggang dumating yung pagkakataon na habang tumatagal, parang nagkaroon po ng pagkamuhi sa aking puso laban dun sa kapatid na walang ginagawa sa akin na kung ano man. Ano po? Na kahit ako, nagtataka, pero siyempre binaliwala ko kasi naisip ko na, kasi nagkamali siya. Kasi gumawa siya ng hindi tama. So, ganun po, no? Na I am condemning the person, though the person is not doing anything para galitin ako. Ano? Alam niyo po, later on, ginawang maliwanag ng Panginoon sa akin na yung pride na akala ko matuwid ako, mas mainam ako kesa sa kanya, mas magaling ako kesa sa kanya. Pero ang katotohanan, ako ay isang makasalanan. Mga kapatid, sa atin pong kapanahunan, napakadaling mambintang. Napakadaling magsabi na, ikaw, mali yung ginawa mo. Kasalanan yon. At, ako, alam niyo, isa sa mga nakalulungkot na pangyayari sa kasalukuyan, lumalakas yung loob ng mga tao na magbintang. Basta may nakita lang sila na kaunting rason para mambintang, gagawin nila. Hanggang lumagpas na sila dun sa kanilang limitasyon. May mga sinasabi silang hindi tama. May mga kasinungalingan silang pinaniniwalaan. Pero sa katotohanan, wala namang totoo. At alam niyo po, ang nakalulungkot, madalas ang gumagawa nito, mga nagsasabing nagtitiwala sila sa Panginoon. Umaasa sila sa ating Diyos na buhay. Pero sa katotohanan, yung landas na kanilang nilalakaran, false, kasinungalingan, pride, mamataas. Alam niyo po, kapag inisip natin na mali ang iba at tinignan natin sila ng paibaba, aba, sinasabi natin na mas magaling tayo, mas mataas tayo kaysa sa kanila. At sa ganitong paraan, aba, binabaliwala natin yung katotohanan na ang lahat ay nagkasala at walang matuwid. Wala kahit isa.
Kung yun po ang katotohanan, bakit po natin iko-condemn yung iba? Bakit natin sila mamaliitin? Bakit natin sila kukutyain? Bakit natin sila ituturing na makasalanan samantalang tayo din ay gano'n? Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong katotohanan na aming natunghayan. Ama, dasal namin ang iyong patuloy na paglingap sa amin. Linisin mo po ang aming puso, ang aming kaisipan. Lalo na po amang Diyos dun sa mga bagay na may kinalaman sa pagturing sa aming sarili na higit kaysa iba. Ama, dasal po namin na kami turuan mo ng kapakumbabaan. Hiling namin na matagpuan sa amin ang pagmamahal, katulad ng natagpuan sa aming manunubos. Na samantalang siya'y nakapako sa krus, nung sinabi nung isa sa mga kasama niya na nakapako, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang pangako niya, ngayon din ay ipagsasama kita. Walang natagpo ang pangungutya sa aming Panginoon. Walang natagpo ang pagmamalaki. Walang natagpo ang panghihiya. Sapagkat tunay ang kanyang pag-ibig, ang kanyang ipinagkaloob. At ang aming panalangin, kami po'y matulad sa aming manunubos, na ang aming puso'y mapuno ng pag-ibig, mapuno ng kapakumbabaan, mapuno ng katotohanan ng paglilingkod sa aming Diyos na buhay. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Bacoor. Hiling namin na ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Bacoor ay magkaisa. Dasal namin na dumaloy ang pag-ibig. Dasal namin na dumaloy ang unawaan, ang pagpapakumbaba, maging dahilan kung bakit ito ang magiging ugat ng pagtatatag ng banal na spirito ng altar para sa aming manunubos. At ang aming pananampalataya tunay dadaloy ang iyong spirito at kapangyarihan. We declare the fire of revival sa bayan ng Bacoor, sa pangalan ni Jesus. At ayan mong maranasan din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito at tunay na magtagumpay ang kapangyarihan mo. Hiling din po namin, Panginoon, ang pangunawa. Hiling din po namin ang kaunlaran. At dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na magtagumpay ang iyong mga anak sa pagganap ng iyong pagkatawag to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan namang Diyos sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang magkaloob ng kapangyarihan, kakayahan upang ihatid ang mga kaluluwa sa iyong banal na harapan. As we also pray, Panginoon, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y maging mga saksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap ng dakilang kalooban mo. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan at tunay na maranasan ng iyong walang
tulad na kaluwalhatian. As we also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan, Lord, kilusan mo ng iyong Santong Espiritu ang mga bayang ito. As we pray for Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America, we declare the fire of revival to consume these countries in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house a lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.